Nagulat si Yuki Xuong. Kuya, hindi ko akalaing hihilingin pa sa atin ni kasamang Hua na ayusin ang bahay. Walang reklamo si Yuki Ubay. Napakababa ng loob niya kaya ayaw niyang tanggapin ang tunay na gantimpala. Gawin na lang natin ang ating makakaya. Nakaupo si Hua Qingyan sa kama. Payapang pinagmamasdan silang dalawa. Hawak niya ang libro. Naisip niya, hindi pa tapos ang aking bakasyon. Paano ko palalampasin ang pagkakataong ito para magpahinga? Gusto na nilang gantimpalaan ako ng husto. Gagamitin ko ang diwa ng pakikipaglaban na ito sa pinakamahusay na paraan. Sa ibaba ng sahig ay sina White Dragon, Moon Tiger, Star Sparrow, Divine Turtle na nakikipaglaro sa Doyinhan na sinupil ni Hua Qingyan. Hay. Ang saya. Walang magawa si Doyinhan. Nakahinga ng maluwag si Yu Jiangxen. Naisip niya, hindi masama na natapos ang misyon ng ganito. Talagang nararamdaman kong nagpapahinga ako. Pagkatapos ng ilang sandali ng panunukso at pagtatanong, nanginginig si Doyinhan. Parang may reaksyon siya. Biglang napansin ni Star Sparrow. Nagmamadaling lumipad si Star Sparrow kay Hua Qingyan. Nagulat si Star Sparrow. Nahanap na namin ang kinaroroonan ng Mawai Yulin NGOC mula sa pahayag ni Doyinhan. Nagulat si Hua Qingyan. Puno ng pag-asa ang kanyang mukha. O kung gayon, maghintay na lang tayo ng tamang pagkakataon para umalis. Lumingon si Yu Jiangxen at nakita silang dalawang masayang nag-uusap. Naisip niya, sa huli, ilang sikreto pa ba ang itinatago ni Kuya Hua? Lumapit siya sa dalawa at nagsalita. Kuya, kahit ano pa ang susunod mong plano. Lumapit siya kay Hua Qingyan na may mapanuksong ekspresyon. Sasama rin ako sa iyo. Pilit na tinakpan ni Hua Qingyan. Kapatid na babae, hindi ba tapos na ang misyon na ibinigay ng Sect Master? Hindi sumuko si Yu Jiangxen. Pero hindi pa tapos ang aking bakasyon. Wala nang magawa si Hua Qingyan. HMPH, natutunan mo na naman ang masamang ugali mula sa akin. Bumalik ilang araw na ang nakalipas. Sa lihim na silid ng Tintian Sect, puno ng mga bungo na nakasalansan. Lumitaw ang grupo ng investigador ng alyansa ng mga matuwid na sekta. Sinuri ng pinuno ang sitwasyon. Masyadong makapal ang demonyong enerhiya rito. Tiyak na dito nakipag-ugnayan si Su Xing sa mga demonyo. Isang miyembro ang may hawak na hiyas sa kamay. Ang demonyong enerhiya mula sa mundo ng mga demonyo ay napakalakas at sariwa pa. Isang pulang balumbon ang lumitaw sa gitna ng mga buto. Napansin niya na napakalakas ng bakas ng demonyong enerhiya sa dugo at mga buto rito. Posibleng mula ito sa mundo ng mga demonyo. Tama ang ulat ni Song Zuan. Isang mataas na antas na bagay mula sa mundo ng mga demonyo ang narito. Tumapak ang pinuno sa mga buto. Ang lagusan na nag-uugnay sa Kangyuan Continent at sa lahi ng mga demonyo ay marahil matagal nang nabuksan. Nag-isip ang pinuno, kung gayon, ang rebelyon ng Tintian Sect noon ay isang bahagi lang. Malamang na matagal nang nakapasok ang lahi ng mga demonyo sa ating mundo ng cultivation. Sumigaw siya ng malakas. Kailangan nating iulat agad ito sa nakatataas. Bumalik sa panahon ilang araw na ang nakalipas. Ang elder na malubhang nasugatan ay pilit na bumabangon. Ang aming pamilyang yon ay determinadong magpakawala ng isang atake. Mamamatay kami pero hindi sisuko. Hinding-hindi kami sisuko sa lahi ng mga demonyo. Isang sinag ng liwanag ang mabilis na tumama at tumagos sa kanya. Natakot ang mga taong nakapaligid. Nakahandusay sa lupa ng mundo ng cultivation ang duguan na katawan ng pamilyang yun. Nanginginig sa takot ang lahat ng nakasaksi. Sa paligid ng katawan ng taong mula sa lahi ng mga demonyo ay isang napakalaking lakas. Ngumisi ito, haha, ang ninuno ng pamilyang yun. Hanggang dito lang pala, ipinakita niya ang kanyang lakas. Tinatakot ang mga natitira. Ngayon, lumuhad kayo at sumuko sa akin. O kaya'y lipulin ko ang buong angkan ninyo. Isang tao sa kanila ang nakakita sa eksena ng kamatayan sa harapan niya at naisip. Isang magaang atake lang. Nagawa ng patayin ang ninuno ng pamilyang yon na nasa Ascension Realm sa isang iglap. Gaano ba talaga siya kalakas? Umalingaw-ngaw ang mga yabag. Ang aming pamilyang yon, si Yunche, ay yumuyukod sa taong mula sa lahi ng mga demonyo. Nangangakong magiging tapat sa lahi ng mga demonyo hanggang kamatayan. Nasiyahan ito. Mabuti na marunong kayong umintindi. Nagalit siya nang maalala si Su Xing. Hindi tulad ng Su Xing na iyon. Nabigo ang plano.
Buti na lang at hindi ganap na walang silbi ang tandang iyon. Kahit papaano, natulungan niya akong makatawid sa harang at makarating dito. Naiinis siya. Sayang lang. Kung gusto kong maibalik ang aking lakas sa sukdulen. Kailangan pa ng kaunting oras. Bigla siyang nagtanong. Tatanungin ko kayo. Tungkol sa mga labi ni Qingdi. Mayroon ba kayong anumang impormasyon? Ang ninuno ay nag-imbestiga na noon tungkol sa sitwasyon ng mga labi ni Qingdi. Nagulat si Yunche. Sumagot siya. Narinig ko na may ilang impormasyon sa Wuyun Mountain Range. Nagulat ang taong mula sa lahi ng mga demonyo nang marinig iyon. O Wuyun Mountain Range. Lihim siyang natuwa. Kung hindi ako nagkakamali, parang naroon ang bagay na iyon. Mukhang hindi mali ang aking kutob. Agad siyang nagutos kay Yunche. Napakabuti. Agad kang magtipon ng mga tao at pumunta sa Wuyun Mountain Range para kunin ang kailangan ko. Malamig ang kanyang mga mata habang naguutos. Kung may manggahas na humadlang, patayin ng walang tanong-tanong. Sa Wuyun Mountain Range, sa harap ng kuweba na may selyo, lumitaw sina Hua Qingyan at Yu Jiangxen. Ito na nga ang lugar na may selyo na natagpuan ni Star Sparrow. Sinabi ni Yu Jiangxen, Kuya, ang enerhiya ng selyo rito ay napakatanda. Posibleng mula pa sa sinaunang panahon. Ang pinoprotektahan nito ay marahil isang misteryosong lugar o isang uri ng malakas na kayamanan. Napansin ni Hua Qingyan. O may paparating. Galit si Yanwu. Hintayin nyo lang. Hai Wuya. Tanging ang isang taong pinili ng langit tulad ko. Si Yanwu. Ang makakatulong sa mundo ng cultivation na makatakas sa kamay ng mga demonyo. Kumunat ang noo ni Hai Wuya. Yanwu. Pwede bang huwag ka nang maging isip bata? Walang tigil silang nag-aaway. Tumutol si Yanwu. Isip bata. Ano ang alam mo? Kung may galing ka, makipaglaban ka sa pinakamalakas. Nang iinis si Hai Wuya. Pinakamalakas. Karapat-dapat ka ba? Nagsalita si Hua Qingyan. Yanwu. Hai Wuya. Anong ginagawa ninyo rito? Sumagot si Yanwu. Hindi ba't si Ruishen ito? Talagang nagkataon lang. Paliwanag ni Hai Wuya. Nakatanggap kami ng utos mula sa alyansa ng mga matuwid na sekta na hanapin ang bakas ng lahi ng mga demonyo. May kakaibang pagbabago ng enerhiya rito kaya naparito kami para suriin. Teka, anong ginagawa ninyo rito? Sasabihin sana ni Yu Jiangxen. Kami. Mabilis na pinutol ni Hua Qingyan. Naparito lang kami para magpahinga sandali. Nagpakita ng pagtataka sina Hai Wuya at Yanwu. Magpapahinga sa lugar na ito. Biglang may kakaibang ingay sa mga halaman. Tumingin sina Hai Wuya at Yanwu sa direksyong iyon na may maingat na mga mata. Isang tao ang nagmamadaling nagbabala. Mag-ingat, may lumilipad na paparating. Mula sa himpapawid, lumitaw si Yunche at ang iba pa. Nagpakilala siya. Ako si Yunche, elder ng pamilyang yun. Masayang sumagot si Yanwu. Ang disipulo ng Shenyan sect na si Yanwu. Nagbibigay galang kay elder yun. Yumukod si Hai Wuya. Si Hai Wuya, ng Hai Huanghai sect. Nagbibigay galang kay elder. Nagsalita rin si Hua Qingyan. Si Hua Qingyan. Sumunod din si Yu Jiangxen sa pagyukod. Ng Qingyan sword sect, si Yu Jiangxen. Biglang napansin ni Hua Qingyan. Pamilyang yun. Hindi ba't ito ang malaking nakatagong angkan? Bakit sila lumitaw dito? Seryoso ang mukha ni Yunche. Agad siyang nagbabala. May kakaibang pagbabago ng espiritual na lakas dito. Napakapanganib. Lampas sa kakayahan ng mga ordinaryong disipulo na harapin ito. Kayong apat, umalis na kayo agad dito. Huwag kayong manatili rito. Paliwanag ni Hai Wuya. Elder yun. Naparito rin kami para imbestigahan ang pagbabago ng espiritual na lakas. At saka, ito ay misyon ng alyansa ng mga matuwid na sekta. Nagpakita ng galit si Yunche. Napakalahalaga ng selyo rito. Kung aksidente ninyong mapaganya ang anumang bitag, hindi mailalarawan ang kahihinatnan. Ang aming pamilyang yun ay may sariling paraan para harapin ito. Kayong mga mababang uring disipulo, mas mabuting umalis na kayo agad. Galit si Yanwu. Hoy, iginagalang namin kayo bilang elder ng pamilyang yun kaya magalang kami sa inyo. Pero iniimbestigahan din namin ang lugar na ito. Bakit kami aalis agad pagdating ninyo? Nagmamadaling na magitan si Hai Wuya. Yanwu, huwag kang padalos-dalos. Galit pa rin si Yanwu. Posible kayang may itinatago kayong sikreto. Elder yun. Parang tinamaan sa puso si Yunche. Nagpakita ng hindi kasiyahan.
Biglang nagsalita si VM Kwangfong sa likuran. BMTRUNG Lao. Bumulong siya sa tenga ni Yunche. Hayaan na lang natin silang pumasok sa lugar na may selyo. Pagkatapos, humanap tayo ng pagkakataon para kumilos. Sa ganoong paraan, kahit anong mangyari sa kanila sa loob, hindi tayo pagdududahan ng mga disipulong ito ng sekta. Ngumiti ng masama si Yunche. HM. Pwede rin. Bumaba siya kasama ang kanyang mga alagad sa lupa malapit sa grupo ni Hua Qingyan at nagsalita. Sige na nga, kung ganyan kayo kitigas ang ulo. Sabay na tayong pumasok. Huwag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayo binalaan. Ito ang teritoryo ni Qingdi. Kahit may kayamanan sa loob, tiyak na puno rin ito ng panganib. May mapanghamong boses siyang nagsalita. May buhay kayong papasok, hindi tiyak kung may buhay kayong lalabas. Nakaramdam ng hindi maganda sina Yanwo at Haiwuya. Ano? Medyo natakot si Yu Jiangxen. Ang mga labi ni Qingdi. Narito pala. Naisip ni Hua Qingyan. Totoo ba o hindi? Bakit hindi ko alam? Kumuha si Yunche ng isang bagay at nagsalita. Ito ang kayamanang espesyal kong inihanda. Tinatawag na Fajoy NGOC. Paliwanag niya. Kapag nakuha ang kayamanang ito, masisira ang sinaunang harang. Pero pagkatapos ng harang na ito, magkakaroon ng hindi inaasahang mga panganib. Kung gusto ninyong pumasok, ito na ang huling pagkakataon. Medyo nag-alinlangan si Hua Qingyan. Puna ni Haiwuya. Fajoy NGOC na naman. Kaya pala malaking pamilya ng sekta. Talagang malalim ang pundasyon ng pamilyang yun. Tahimik na pinagmasdan ni Hua Qingyan si Yunche. Ang mukha at mga mata ni Elder Yun ay tuso. Tiyak na hindi maganda ang kanyang intensyon. Gayunpaman, kung may pakinabang na hindi kukunin, hindi iyon ang aking estilo. Kaya sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang kanilang Fajoy NGOC para makapasok at hanapin ang Mahoong Lin NGOC. Tuwang-tuwang nagtanong si Yu Jiangxen. Kuya, anong sa tingin mo? Masaya ang mukha ni Hua Qingyan habang nagsasalita kay Yunche. Salamat sa inyong kabutihang loob. Ngunit ang mga disipulong tulad namin mula sa maliit na sekta. Ngayong naparito na kami, syempre gusto naming sumama sa inyo para magbukas ng aming mga mata. Ang mga labi ni Qingdi na ito, gusto rin naming makita. Nagsimulang gamitin ni Yunche ang Fajoy NGOC. Kung ganoon, sabay na tayong pumasok. Direktang tumama siya sa selyo sa harap ng kuweba. Nag-utos. Nagsimulang magbitak ang selyo. Nagulat si Yu Jiangxen. Ang harang na ito, napakadalisay ng sinaunang espiritual na lakas. Humanga si Yanwo. Kaya pala Fajoy NGOC. Nabuksan na ang lihim na dimensyon. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa langit. Nabasag na ang selyo. Hinimok ni Yunche. Mga kasama, nabasag na ang selyo. Pwede na kayong pumasok at maghanap. Hindi niya nakalimutang magbilin. Ngunit huwag ninyong kalimutan. Sa lihim na dimensyon, laging magkasama ang pagkakataon at panganib. Kapag nakapasok na sa lihim na dimensyon, bahala na kayo sa inyong buhay. Nagpasalamat si Haiwuya. Salamat po sa paalala, Elder. Nag-utos si Yunche sa kanyang mga alagad. Sumunod kayo sa akin papasok. Pagpasok sa unang antas ng lihim na dimensyon ni Qingdi. Nagulat si Yanwo. Puro espiritual na halaman. Ito ba ang lihim na dimensyon ni Qingdi? Ang galing. Tuwang-tuwa si Haiwuya. Sa loob ng selyo, mayroon pa palang isang maliit na mundo. Kaya pala si Qingdi. Naisip ni Hua Qingyan. Bilang isang panloob na disipulo ng Qingyan Sword Sect. Akala ko marami na akong nakitang mga kuweba ng mga immortal. Ngunit ngayon, nang makita ko ang lihim na dimensyon ni Qingdi, doon ko lang napagtanto kung gaano pakakitid ang aking kaalaman. Ang lihim na dimensyong ito, parang hindi lang isa ang antas kundi marami. Bawat antas ay may kanya-kanyang kapaligiran at pagsubok. Wala rito ang Mahoong Lin NGOC. Mukhang kailangang hanapin ang daanan patungo sa susunod na antas. Lumapit si VM Kwangfong kay Yunche at bumulong. Elder, kung sagana sa espiritual na lakas ang lugar na ito, tiyak na maraming demonyong hayop. Mas mabuti kung maghiwa-hiwalay tayo ng kilos. Pwede nating gamitin sila para maghanap ng daan. O kaya'y gamitin ang mga demonyong hayop para tapusin sila ng walang anumang bakas. Sumang-ayon si Yunche. Napakabuti. Nagsalita si Yunche. Mga kasama, napakakomplikado ng kapaligiran dito. Kung sabay-sabay tayong kikilos,
Baka maraming mahahalagang pagkakataon ang ating mapalampas. Bakit hindi tayo maghiwa-hiwalay ng paghahanap ayon sa ating mga layunin? Ano sa tingin ninyo? Masayang sumang-ayon si Yanwo. Pwede rin. Ang mag-isang pagtuklas ang siyang estilo ng bida. Nagtaka si Hua Qingyun. Sa isang lihim na dimensyon na hindi pa kilala. Maghiwa-hiwalay ng kilos. Hindi ba't paghahati-hati iyon ng lakas? Ang matandang ito, malinaw na ginagamit niya ang pagkakataong ito para utusan tayong maghanap ng daan. Ganoon din ang naisip ni Yu Jiangxen. Maghiwa-hiwalay ng kilos. Hindi ba't pagkakalat iyon ng lakas? Lihim na nagkalkula si Hua Qingyun. Ngunit mabuti na ring makalayo sa paningin ng mga tagapamilyang yun. Sabi niya, tama ang sinabi ni Elder yun. Kung gayon, maghiwa-hiwalay na tayo ng paghahanap. Lahat, mag-ingat. Unti-unting nawala sa paningin ang anino ng pamilyang yun. Walang pakialam si Hua Qingyun. Ikinaway ang kamay at sinabi, masyado silang misteryoso. Hindi maganda kung malapit sila. Bakit hindi na lang tayong apat ang magkasamang maghanap? Mas maganda iyon. Sumagot si Haiwuya. Si kasamang Hua. Hindi naman siya ganoon katanga. Si Yanwo. Pumayag pa siya kay Elder yun. Naiinis si Yanwo. Hoy, saan ako naging tanga? Tanong ni Haiwuya. Pwede rin. Kung gayon, saan na tayo susunod na pupunta? Matalinong sinabi ni Yu Jiangxen. Ang grupo ng pamilyang yun na iyon. Hindi tiyak kung mabuti ang kanilang intensyon. Kaya pumunta na lang tayo sa kabilang direksyon. Nagsimula silang maghanap. Humanga si Haiwuya. Ang lugar na ito, talagang isang kakaibang lupain ng kayamanan. Nagulat si Yanwo. Sa daan, puro mahahalagang halamang gamot sa mundo. Biglang may natuklasan si Haiwuya. Tingnan ninyo. Iyon ay HUYN Bang KY Lane Thao. Malapit din si Yanwo. Nakakita ng isang mahalagang bagay. CUCHUYN Hoi Hanho. Sabi nila, isang sanga lang nito. Kahit patay na, may pagkakataon pang mabuhay. Ang dami ng ganitong uri ng espiritual na halaman. Parang mga damo lang sa tabi ng daan. Sa pagkakataong ito, yayaman na talaga tayo. Hawak ni Yu Jiangxen ang isang uri ng halamang gamot. Naisip niya, nakahanap pa ako ng Kim Duang Phantom dito. Ang bagay na ito ay kayang gamutin ang mga panloob na sugat. Isa itong napakabihirang banal na gamot sa pagpapagaling. Tiningnan niya si Hua Qingyun. Kukunin ko na muna ito para kay kuya. Nagsalita si Hua Qingyun. Kapatid na babae, tingnan mo roon. Lahat sila ay nagulat. Sumigaw si Yanwo. Lawa. Humanga si Haiwuya. Napakaganda ng lawa na ito. Ang tubig ay malinaw at kumikinang. Walang tigil sa pag-agos. Mabilis na tumakbo si Yanwo. Sagana sa espiritual na lakas ang lugar na ito. Sa ilalim ng lawa, tiyak na may malaking pagkakataon. Lahat, huwag kayong lumapit dito. Akin lahat ang kayamanan. Hindi napigilan ni Haiwuya. Yanwo, sandali lang. Tumalon siya sa ere. Humihigop ng lakas. Bigla siyang may nakita. Oh, isang Zuanlong NGAC ang lumitaw mula sa tubig at sinakmal si Yanwo. Nagulat siya. Ano? Nilamon siya nito. Ngunit parang hindi masarap. Malakas na sumigaw si Yanwo. Umatake rito. Hayop. Pati ako. Nang ahas ka pang kainin. Tingnan mo. Susunugin kita. Nag-aalala si Haiwuya. Hindi ko akalaing may HUYN Longhan Tui NGAC pala rito. Yanwo. Tutulungan kita. Sabay silang lumaban sa HUYN Longhan Tui NGAC. Nagmamadali ring sumali si Yu Jiangxen. Tutulungan ko kayong dalawa. Biglang hinawakan ni Hua Qingyun ang kanyang kamay. Sandali lang. Nagtaka siya. Ang HUYN Longhan Tui NGAC ay isang demonyong hayop mula sa sinaunang panahon. Kuya, hindi ba natin sila tutulungan? Paliwanag ni Hua Qingyun. Kapatid na babae, huwag kang padalos-dalos. May paraan ako. Basta makipagtulungan ka. Naniniwala ka ba sa akin? Halos maubusan na ng lakas si Haiwuya. Kung magpapatuloy ito, masisira ng malamig na enerhiya ang ating mga katawan. Hihina ang ating lakas sa laban. Kailangan nating humanap ng paraan para sirain ang kakayahan nito. Sumagot si Yanwo. Alam ko, pero masyadong malakas ang hayop na ito. Kailangang hanapin ang kahinaan nito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para salagin ang atake ng demonyong hayop. Lintik, nakakatakot talaga ang demonyong hayop na ito. Unti-unti nang nagyayelo si Haiwuya. Malapit na siyang hindi makayanin.
Biglang dumula si Yu Jiangxin sa ibabaw ng tubig. Kumuha siya ng lakas at lumundag sa ere. Nang makita iyon ng demonyong hayop, napansin siya nito. Nag-ipon siya ng lakas. Naghahanda ng umatake. Sa paligid niya ay isang napakalaking lakas. Pagkatapos ay direktang itinutok niya ang dulo ng kanyang espada sa gitna ng ulo ng demonyong hayop. Lubusang natalo ang demonyong hayop. Nagulat si Yanwo. Yu Jiangxin, anong teknik ang ginamit mo kanina? Anong klaseng sword technique iyon na kayang magpakawala ng ganoon kalakas na kidlat? Nagtaka rin si Haiwuya. Hindi pa ako nakakita ng ganyang kakaibang paraan. Ano ba talaga ang ginawa mo? Paliwanag ni Yu Jiangxin. Lahat ng iyon, itinuro lang sa akin ni Kuya kanina. Nagdagdag pa siya. Base sa prinsipyo na ang tubig ay nagkokondukta ng kuryente. Sinabi ni Kuya na gamit ang katangiang ito. Pwedeng gamitin ang lakas ng anteng-anteng ng kidlat para palakasin ang bisa ng sword technique. Pinuri ni Yanwo si Hua Qingyun. Ang paraang ito ng tubig na nagkokondukta ng kuryente. Napakabago. Ang bilis din talaga ng utak mo. Ngayon, buti na lang at kasama namin kayo. Kung hindi kayo kumilos, baka namatay na kami rito. Nagdagdag pa si Haiwuya. Tama, ang demonyong tableta ng TNGAC na ito at ang espiritual na halaman sa lawa ay para sa inyong dalawa. Masayang tinanggap ni Yu Jiangxin. Kung ganoon, tatanggapin na namin. Biglang may malakas na paggalaw sa ilalim ng tubig. Naramdaman ni Yanwo. O ang lakas ng demonyong enerhiyang ito. Nagbabala si Yu Jiangxin. Mag-ingat, may iba pang paparating. Nagpakawala ng atake si Yanwo. Lintik, makikipagpatayan ako sa hayop na ito. Ang halimaw ay napakalaki na hanggang binti lang nito ang tubig sa lawa. Nagulat si Hua Qingyun. Ang Yanwo na ito. Napakapadalos-dalos. Ang Lam Lane Triu Tikfu na ito. Kapag nagalit, lalo pang magiging mabangis. Nagsimulang mag-ipon ng lakas ang demonyong hayop. Nagsimula itong magpakawala ng matatalas na sinag ng tubig. Tinamaan si Yanwo at dumura ng dugo. Nang makita iyon ni Haiwuya, maingat siyang nagbigay ng suporta. Ginamit niya ang isang teknik para lumikha ng isang harang. Nakatakas sa atake ng demonyong hayop. Nang makita iyon, walang tigil na umatake ang demonyong hayop sa lahat. Parang mauubusan na ng lakas si Haiwuya. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Nag-aalala siya. Delikado. Malapit na akong hindi makayanin. Lubusang nasira ang depensa. Hindi na kayang manood pa si Yu Jiangxin. Sumugod siya. Hinugot ang kanyang espada. Qingyun Sword Art. Ginamit ni Yu Jiangxin ang isang teknik para atakihin ang demonyong hayop. Naapektuhan ng demonyong hayop at huminto sa pag-atake. Humanga si Haiwuya. Kaya pala si kasamang Yu. Malakas na sumigaw si Yanwo. Lahat, sugod. 4 na tao ang gumamit ng 4 na teknik. Sabay-sabay na umatake sa demonyong hayop. Masakit na umikot-ikot ang demonyong hayop. Biglang lumitaw ang isang malaking butas sa kanyang katawan. Nakita ni Hua Qingyun at napagtanto. Iyon na nga, ang tanging kahinaan ng Lam Lane Triu Tikfu. Ngumiti siya ng masama, ginamit ang kanyang espada para mag-ipon ng lakas. Unti-unting humihina ang demonyong hayop sa harap ng mga atake ng grupo ni Hua Qingyun. Galit siya. Pinilit niyo akong kumilos. Tapos ngayon lang kayo aatras. Huli na. Sa tulong ng mga kasama. Unti-unti itong naitutulak paatras. Mabilis na sumugod si Hua Qingyun sa target. Nagpakawala ng isang palad sa gitna mismo ng butas sa katawan nito. Umungal ang demonyong hayop at dahan-daang bumagsak. Mayabang si Yanwo. Alam ko na. Tayong tatlo ang pinakamalakas. Walang tigil siyang nagmamayabang. Ang pagkatalo sa Lam Lane Triu Tikfu ay isang mahirap na tagumpay sa silangang kontinente. Biglang may napansin si Yanwo na kakaiba. Pero ang halimaw na ito, parang may mali, parang may kinatatakutan siya. Tumingin si Haiwuya sa isang direksyon. Posible kaya, tiningnan ni Yu Jiangxin si Hua Qingyun. Kanina, tiyak na lihim tayong tinulungan ni Kuya. Sumigaw si Haiwuya. Hua Qingyun, ikaw ba ang kumilos kanina? Medyo nagulat sina Hua Qingyun at Yu Jiangxin nang marinig iyon. Naiinis si Yanwo. Hindi ba? Kanina. Hindi ba tayong tatlo ang sabay-sabay na umatake? Nagpanggap si Hua Qingyun na walang alam. Naiinis si Haiwuya. Ngayon ko lang naisip, noong nasa pagtitipon ng mga henyo. Maraming kakaibang bagay si kasamang Hua. Kahit mukhang ordinaryo ang kanyang lakas.
Kaya niyang basta na lang gumamit ng mataas na antas na talisman technique. Laging mahusay na nakakatakas sa kamay ng mga demonyo. Walang tigil siyang nagtatanong, Hua Qingyan, itinatago mo ba ang iyong lakas? Kung may mataas na antas na disipulo ang Huayun Sword Sect na nagtatago, kailangan kong iulat ito sa alyansa ng mga matuwid na sekta. Medyo kinabahan si Hua Qingyan. Hindi madaling lokohin ang taong ito tulad ni kapatid na babae. Galit na galit si Yanwu. Itinuro si Hua Qingyan at Senisi. Lihim namang nag-aalala si Hua Qingyan. Kung sasabihin niya ang tunay kong lakas, hinding-hindi matatapos ang trabaho ko. Ayoko ng ganitong bagay. Nakita ni Yu Jiangxin na hindi maganda ang itsura ni Hua Qingyan. Natakot siya. Delikado. Kung malalaman na natanggap ni kuya ang mana ni Qingdi, hindi ba't magiging target siya ng atake? Biglang ang demonyong hayop kanina na hindi pa umaalis ay lumitaw na naman sa ibabaw ng tubig. Lubhang nagulat silang apat. Lihim na nagpasalamat si Hua Qingyan. Mabuti na lang, kapatid. Hindi ka pa namatay. Masaya si Hua Qingyan sa kanyang puso. Ginamit ng demonyong hayop ang huling lakas para magpakawala ng pinakamalakas niyang atake. Malakas na sumigaw si Hua Qingyan. Mag-ingat, hindi pa patay ang isang ito. Ginamit niya ang isang atake para salagin ang atake ng demonyong hayop. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng lumubog ang demonyong hayop sa tubig. Nag-aalala sina Yanwu at Haiwuya. Kasamahan, dumudugo ang ilong ng demonyong hayop. Napansin ni Yu Jiangxin. Ganoon pala, ang talino talaga ni kuya. Nag-aalalang nagtanong si Yanwu. Hua Qingyan, ayos ka lang. Pinakalma siya ni Hua Qingyan. Ayos lang. Medyo malubha lang ang sugat. Bahala na, pero kung makakatagpo ulit tayo ng demonyong hayop, baka hindi na ako makakakilos. Lihim na sinuri ni Haiwuya. Napakadelikado ng sitwasyon kanina kaya tiyak na hindi magpapanggap si Hua Qingyan na hindi gagamitin ang pinakamalakas niyang depensibong cultivation technique. Ngunit tingnan mo ang kanyang sword technique kanina. Malinaw na limitado ang kanyang lakas. Mukhang nag-isip lang ako ng sobra kanina. Kumpiyansang sinabi ni Yanwu. Tungkol dito, hindi mo na kailangang mag-alala. Kung mapapahamak tayo sa hinaharap, ipagkatiwala mo na lang sa amin. Masigasig na sinabi ni Haiwuya. Tama, at saka, iniligtas mo kami kanina, kaya tiyak na gagantimpalaan namin ang iyong kabutihan. Lihim na nakahinga ng maluwag si Hua Qingyan. Salamat sa iyo, Lam Lane Triu Tic Fu, na hindi ka pa namatay. Tinulungan mo akong malutas ang isang panganib. Maraming salamat talaga. Lumapit si Yu Jiangxin sa demonyong hayop. Bigla siyang may napansin. Sabi niya, lahat, tingnan ninyo. May mga marka ng porma sayon sa katawan nito. Ang mga disenyong ito, nakita ko na sa mga sinaunang aklat. Ginagamit ito para protektahan ng pasukan sa mahahalagang lihim na dimensyon. Nagdagdag pa si Hua Qingyan. Sa madaling salita, kung susundan natin ang direksyon kung saan ito nanggaling, malamang na mahahanap natin ang susunod na antas ng lihim na dimensyon. Tuwang-tuwa si Yanwu. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Lumipat ang eksena sa isang demonyong hayop. Puno ng sugat, nanginginig at naghihingalo. Bumagsak ito. Kasabay nito, isang alagad ni Yunche ang nagulat. BMTRUNG Law. Napatay na ang demonyong hayop. Ano po ang gagawin natin? Malamig ang mga mata ni Yunche. Sumagot, ang puso at demonyong tableta ng hayop na ito ay mahusay na sangkap sa pagluluto ng tableta. Alisan ng balat at kunin ng maingat. Susunod po ang alagad. Bamulong si Yunche. Ang mga kayamanan mula sa mga demonyong hayop dito ay halos nakolekta na. Ang natitira na lang ay ang lugar kung saan pumunta ang grupong iyon. Lumingon siya para paalalahanan si VM Guangfeng. Pagkatapos nating ayusin ang demonyong hayop na ito, pupuntahan natin sila. Masama ang kanyang mukha. BMTRUNG Law. Kung bibilangin ng oras, malamang tapos na rin sila. Tamang-tama lang na pumunta tayo para linisin ang pinaglabanan. Hindi nila alam na sa malayo, ang kasamahan ng demonyong hayop na kakatapos lang mamatay ay galit na nakatingin sa kanila. Puno ng matinding puot ang kanyang mga mata. Lumipat ang eksena sa misteryosong isla sa gitna ng lawa. Isang tao ang nagsalita, pagkatapos ng kalahating araw na paghahanap. Marahil ay nasa islang ito sa gitna ng lawa. Reklamo ni Yanwu. Kahit anong tingin ko, wala akong makitang bakas ng porma sayon.
Hindi nagpapabeya si Haiwuya sa pag-iingat. Pinaalalahanan si Yanwo, mas mabuti pang mag-ingat ka. Sinabi ni Yu Jiangxen, hindi. Kahit walang malinaw na pagbabago ng porma sayon dito. Bawat puno sa isla ay naglalaman ng malakas na espiritual na lakas. At saka, ang pagkakaayos ng mga puno ay parang sumusunod sa natural na batas ng langit at lupa. Malinaw na maingat na inayos. Naisip ni Hua Qingyun, ang natural na batas ng langit at lupa. Ganoon pala, naglalakad si Yanwo nang may sumigaw ng malakas. Nagmamadaling pumihil si Yu Jiangxen. Yanwo, tumigil ka. Natigilan siya, nanatiling hindi gumagalaw. Hinimas ni Hua Qingyun ang kanyang baba. Sinusuri. Hindi mahahanap ang bakas ng porma sayon. Dahil ang buong isla sa gitna ng lawa na ito. Isang malaking bilog ang nabuo. Isang porma sayon ang lumitaw sa isla. Nagpatuloy siya. Inayos na ito bilang isang malaking pabilog na porma sayon. Sinubukan ni Yu Jiangxen. Hindi mali. Gumamit siya ng isang bato. Ginamit ang lakas para kontrolin ito. Ang bato na may dalang lakas ay mabilis na sumugod sa lugar kung saan balak sanang tumapak ni Yanwo kanina. Biglang isang pulang liwanag ang sumire sa bato. Natakot si Yanwo at natigilan. Napakapanganib. Nagpasalamat si Haiwuya. Buti na lang at kasama namin kayo. Ang ganitong kalaking porma sayon. Tiyak na pinoprotektahan ng isang napakahalagang espiritual na bagay. Baka naroon mismo ang daanan patungo sa susunod na antas ng lihim na dimensyon. Natuklasan ni Yanwo. Nagmamadali siyang sumigaw. Lahat, tingnan ninyo. Ano iyon? Isang pulang bulaklak ang nag-iisang nakahiga sa lupa. Nakilala niya ito. Huyet Ngo Sitin Thao. Nagulat si Haiwuya. Hindi ko akalaing ang maalamat na espiritual na halamang ito ay lumitaw sa lihim na dimensyon ni Qingdi. Tuwang-tuwa si Hua Qingyun. Nakakatuwa talaga. Ang lihim na dimensyong ito ni Qingdi. Talagang lalo akong nagiging interesado. Tulalang nagtanong si Yanwo. Ano ang espesyal sa Huyet Ngo Sitin Thao na ito? Paliwanag ni Haiwuya. Ang Huyet Ngo Sitin Thao. Hindi lang nakakatulong ng malaki sa pagpapataas ng cultivation. Nagdagdag pa siya. Bukod pa roon, may espesyal na epekto ito sa paglilinis ng dugo. Pagpapatigas ng katawan. Para sa mga demonyong hayop. Hindi mapipigilan ng atraksyong ito. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit natagpuan natin dito ang Lamlane Triu Tikfu. Tiyak na naakit ito ng espiritual na lakas ng Huyet Ngo Sitin Thao. Tuwang-tuwa si Yanwo. Kung gayon, sirain na natin ang porma sayon at pumasok na tayo. Naiinis si Haiwuya. Tanga. Kung ganoon kadaling sirain ang porma sayon. Bakit hindi makapasok ang ganoon kalakas na hayop? Sumingit si Hua Qingyun. Huwag ka nang magsalita. Ang paraan ni Yanwo. Talagang pwedeng maging epektibo. Napansin niya na nahaharangan ng pormasyong ito ang mga demonyong hayop. Ngunit sila naman ay hindi. Nagdagdag pa si Yu Jiangxen. Kaya kung gusto nating pumasok, hindi na natin kailangang sirain ng buo. Sumang-ayon si Hua Qingyun. Tama, napakatalino ni kapatid na babae. Sa harapan nila ay ang porma sayon. Ang bagay na ito ay apurahan. Subukan na natin. Inutusan ni Hua Qingyun. Yanwo. Gamitin mo ang malaking bahagi ng iyong espiritual na lakas. Ituon mo sa dugtungan na ito. Tapos ay umatake ka. Sumunod si Yanwo. Sige, ipagkatiwala mo na lang sa akin. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Nagpakawala ng isang atake. Gumamit siya ng malaking enerhiya para lumikha ng isang napakalaking haligi ng lakas. Direktang tumama sa dugtungan. Tumama ang enerhiya sa dugtungan ng harang. Walang tigil siyang umatake. Hindi mabilang na agos ng enerhiya ang walang tigil na tumatama sa porma sayon. Lumitaw ang hindi mabilang na bitak sa porma sayon. Pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Talagang nasira ang isang bahagi nito. Tuwang-tuwa si Haiwuya. Mabuti. Puri niya. Kahit kakaiba ka, ang iyong lakas ay nagbibigay pa rin ng kapanatagan sa iba. Mayabang si Yanwo. Siyempre, sa mundong ito, ano ang makakapigil sa bida? Kaya hindi na kailangang purihin. Nagsimula silang apat na pumasok. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Samantalahin na natin ang oras para pumasok. Biglang may nakita si Yu Jiangxen. Porma sayon ng paglipat, sabi niya. Talagang ang ito ang daanan patungo sa susunod na antas ng lihim na dimensyon. Biglang nakita ni Yanwo ang pulang liwanag sa ilalim ng lupa.
Nagmamadali siyang lumapit. Una, kukunin ko ang Huyet NGOC Tinthao. Pagkatapos, pupunta na tayo sa susunod na antas ng lihim na dimensyon. Nang iunat ni Yanwo ang kanyang kamay para kunin ang banal na halaman. Isang atake mula kung saan ang hamarang sa kanya. Natuklasan niya. Sino iyon? Ang grupo ng pamilyang yun. Pumasok si Yunche kasama ang kanyang mga alagad sa butas ng porma sayon. Naisip ni Yunche, ang grupong ito, wala man lang nasugatan. Parang nahulaan na ni Hua Qingyun. Iyon pala ay ang mga taga-pamilyang yun. Hindi ko akalaing magkakatagpo tayo ng ganito. Magkaiba ang ating direksyon pero nagkita pa rin tayo rito. Nag-alok si Yunche. Ang Huyet NGOC Tinthao ay isang kayamanan ng langit at lupa. Matagal nang balak ng aming pamilyang yun na itanim ito. Mangyaring bigyan nyo kami ng konsiderasyon para mapasa amin ang banal na halamang ito. Galit si Yanwo sa pamilyang yun. Ang banal na halamang ito. Malinaw na kami ang unang nakakita. Sumagot si VM Guangfeng. Nakakatawa. Matagal na naming natuklasan ang banal na halaman dito. Para protektahan ito, nilipol namin ang mga demonyong hayop sa paligid na naakit ng amoy nito. Kaya kayo ang nakinabang. Galit na galit si Yanwo. Agad siyang nag-ipon ng enerhiya. Napakawalanjiya. Mukhang kailangan na nating gamitin ang ating mga kamao para mag-usap. Galit na nagkatinginan sina VM Guangfeng at Yanwo. Nagmamadaling pumagitna si Yunche. Sandali lang. Hinimas niya ang kanyang balbas. Nag-iisip, kung wala sa atin ang makakakumbinsi sa isa't isa, bakit hindi natin gamitin ang isang pastahan para malaman kung kanino mapupunta ang banal na halaman? Nagulat si Hua Qingyun. Pastahan. Naisip niya, ano na namang masamang balak ang iniisip ng matandang ito? Nagpatuloy si Yunche. Tama, bawat panig ay maglalabas ng 3 tao para lumaban. 3 laban. Ang mananalo ng 2 ang siyang magkakaroon ng karapatang kunin ang banal na halaman. Napakapatas. Hindi sang-ayon si Haiwuya. Ganap na patas. Kung direktang ilalabas ang elder ng pamilya. Hindi ba tiyak na matatalo kami? Pinakalma siya ni Yunche. Sisiguraduhin ko na ang ilalabas namin. Tiyak na mga batang disipulo. Naisip ni Haiwuya. Kahit mababa ang antas ni Hua Qingyun. Ngunit sapat na ang lakas naming 3. Malamang ayos lang. Lihim na nakalkula ni Yu Jiangxen. 3 laban. Hayaan mong matalo si Yanwo sa unang laban. Kami pa rin ni Kuya ang makakasigurado ng panalo. Sige na nga, pumayag na tayo sa kanila. Pareho silang tumingin kay Hua Qingyun na may naghihintay na mga mata. Medyo natakot si Hua Qingyun. Bakit bigla akong tiningnan ng dalawang ito? Mayabang na tumayo si Yanwo sa gilid. Hindi ako takot lumaban. Ang disipulo ng Shenyan sect. Hinding-hindi isang duwag. Sumang-ayon si Yunche. Sige, VM Guangfeng. Sa unang laban, ikaw na ang lumaban. Masiglang lumakad si VM Guangfeng. Nagsalita para mang-asar. Mas mataas ng isang antas ang aking cultivation kaysa sa iyo. Kung matatalo ka mamaya, huwag kang iiyak ha. Tinanggap ni Yanwo. Halika, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Nagmamadali siyang nag-ipon ng lakas. Ikaw na walang kwenta. Tanggapin mo ang aking apoy para maghugas ng iyong kasalanan. Sa panig ni VM Guangfeng. Hindi siya nagpatalo. Agad siyang nagpakawala ng isang atake. Huyn Feng Twitik Fuat. Nagbanggaan ang lakas ng 2 panig. Medyo nag-aalala si Yu Jiangxen. Ang lihim na sining na naman ng pamilyang yun. Sabi nila, ang lihim na sining na ito. Mula pa noong unang panahon. Mahigpit na ipinagbabawal ng ninuno ng pamilyang yun. Sa pagkakataong ito, hayagang nagpadala ng mga disipulo ang pamilyang yun para tuklasin ang lihim na dimensyon. May mali. Lumingon si Yu Jiangxen kay Hua Qingyun para magtanong. Kuya, anong sa tingin mo? Sumagot si Hua Qingyun. Ang grupong ito ng pamilyang yun. Napakakakaiba. May masama akong kutob. Paalala ni Hua Qingyun. Mag-ingat tayo. Bigyang pansin. Sumang-ayon si Yu Jiangxen. Sige, mukhang unti-unti nang humihina ang lakas ni Yanwo. Habang si VM Guangfeng naman ay puno pa rin ng enerhiya. Masama ang kanyang mukha. Hindi siya nagpakita ng awa. Nagpakawala ng huling atake. Ang aking elemento ng tubig ay likas na kontra sa iyong elemento ng apoy. At saka, mas mataas pa ako sa iyo ng isang antas. Napakayabang mo. Akala ko napakalakas mo. Iyon pala.
Isa ka lang palalata na walang laman. Mayabang siya. Ngayon, malinaw na ang panalo at talo. Talo ka na. Malubhang nasugatan si Yanwo. Tinamaan siya at bumagsak sa lupa. Natarantang si Haiwuya. Yanwo, ayos ka lang. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Hua Qingyan. Pinag-isipan. Hindi tama. Hindi pa tapos ang laban. Mayabang na tumalikod si VM Guangfeng. Unang laban. Ako ang nanalo. Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Yanwo. Sandali lang. Dahan-dahan siyang tumayo. Napapalibutan pa rin ng lakas. Hindi ka pa nananalo. Ang kahulugan ng apoy ay ang walang kamatayang tapang. Kahit malubha na ang sugat, hindi pa rin tumitigil sa pagsasalita si Yanwo. Basta nagniningas pa ang apoy sa aking puso. Hinding-hindi ako matatalo sa laban na ito. Takot na takot si VM Guangfeng. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Yanwo na magsalita pa. Agad siyang nag-ipon ng malakas na enerhiya. Lumipad siya sa ere. Ibinuhos ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan. Nagulat si VM Guangfeng. Ano? 2 salita lang ang nasabi niya. Bakit bigla siyang lumakas ng ganyan? Hindi siya pinaghintay ni Yanwo. Direktang umatake kay VM Guangfeng. Ang ganitong uri ng lakas ko. Hindi mo kayang labanan ng apoy na ito. Direktang nasugatan ng malubha si VM Guangfeng. Hindi nakaiwas, ngunit hindi pa rin huminto ang lakas na iyon. Patuloy na sumugod sa kanya. Isang makapal na usok ang umangat mula sa lupa. Sa pagkakataong ito, si VM Guangfeng naman ang malubhang nasugatan. Mayabang si Yanwo. Ang laban na ito, ako ang nanalo. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Yunche. Minamaliit ko pala ang disipulong ito ng Shenyan sect. Biglang nahilo si Yanwo. Bumagsak siya paatras. Nagmamadaling lumapit si Haiwuya para saluhin siya. Yanwo, ayos ka lang. Pinakalma siya ni Hua Qingyan na malapit lang. Huwag kang mag-alala. Ayos lang siya. Dahil lang sa nagbanggaan ng elemento ng apoy at tubig kaya nagkaroon ng panloob na sugat. Basta may cultivator na may elemento ng tubig na makakapag-alis agad ng elemento ng tubig sa kanyang mga ugat. Ayos na siya. Biglang naintindihan ni Haiwuya. Ako na, pero hindi na ako makakasali sa susunod na laban. Kalmadong sinabi ni Yu Jiangxen. Ayos lang. Nandito pa kami ni Kuya. Idineklara ni Yunche. Dahil halos sabay silang bumagsak. Ang laban na ito ay maituturing lang na tabla. Galit na galit si Haiwuya. Tabla ano? Masyado na kayong nagpapalit ng katotohanan. Lumapit si Yunfei para mangasar. HMPH. Kahit manalo kayo sa unang laban, tiyak na matatalo pa rin kayo sa 2 susunod na laban. Ang banal na halaman. Kami na ang kukuha. Lumabas si Yu Jiangxen para pumagitna. Sandali lang. Hindi pa tapos ang pastahan. Lumabas sina Hua Qingyan at Yu Jiangxen. Naging tensyonado ang paligid. Mayabang na sinabi ni Yunfei. Ang mga natitira sa inyo. Isang baguhan pa lang sa Linggang Realm. Ang babae naman ay nasa ika-5 antas pa lang ng Fu Realm. At saka, lahat ng disipulo ng aming pamilyang yun ay nasa ika-5 antas na ng Z-Fu Realm o mas mataas pa. Kayo ang mananalo sa huling 2 laban. Malinaw na ang panalo at talo. Hindi pinabayaan ni Hua Qingyan na magpatuloy siya sa pagmamayabang. Nang ahas kang maliitin ang kapatid kong babae. Ang inyong pamilyang yun. Napakawalan Jia. Kaya pala hindi ko pa naririnig ang tungkol sa inyo. Lumapit si Yu Jiangxen. Kuya, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo. Talunin na lang natin sila. Walang tigil sa paghahamon si Yunfei. Talaga bang sa tingin ninyo? Kaya ninyong manalo. Ngumiti lang si Hua Qingyan. Nagmungkahi. Bakit hindi tayo magdagdag ng pastahan? Kung mananalo kami sa natitirang 2 laban. Hindi lang ang Huyet NGOC 10,000 na ito ang mapupunta sa amin. Kundi pati na rin ang 80% ng mga banal na kayamanang nakolekta ninyo rito. Kailangan ninyong ibigay sa amin. Hindi sang-ayon si Yunfei. Ang laki ng bibig mo. Pero kung matatalo kayo, ano ang kapalit? Ngumiti si Hua Qingyan at sumagot. Kung matatalo kami, hindi lang namin ibibigay ang lahat ng espiritual na halaman sa aming kamay ng walang kondisyon. Kundi aalis din kami agad dito. Hindi namin ibubunyag ang anumang impormasyon tungkol sa lugar na ito. Tiniyak niya, pwede tayong gumawa ng panunumpa sa langit. Sisiguraduhin nating tutuparin natin ang ating salita. Nagulat si Yunche. Hindi pala maliit ang tapang ninyo.
Nang ahas pa kayong gumawa ng panunumpa sa langit. Sumang-ayon si Yunche. Sige na nga, tutal. Naghahanap na rin naman kayo ng kamatayan. Yunfei, ikaw na. Mabilis na lumapit si Yunfei kay Hua Qingyan. Ako ang isa sa 3 nangunguna sa henerasyong ito ng pamilyang yun. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa, baka bawasan ko pa ang iyong paghihirap. Sabi niya, tumalon siya sa ere. Agad na nagpakawala ng isang atake. Mayabang, Bang Fong Vanlai. Determinado si Yu Jiangxen. Kahit sino pa ang kumilos. Hindi magbabago ang resulta. Ako ang mananalo. Agad siyang nagpakawala ng isang atake. Qingyan Sword Art. Ginamit ni Yu Jiangxen ang kanyang espada para umatake sa kanya. Sinira ng sword technique ni Yu Jiangxen ang kanyang nilikhang atake. Walang tigil silang nagbabanggaan. Natataranta ang kanyang mukha. Ang batang ito, ganoon pala kalakas. Dahil sa sunod-sunod na atake ni Yu Jiangxen. Napilitan siyang umatras. Hindi pwede. Kung magpapatuloy ito, matatalo ako. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa si Yu Jiangxen. Hua Qingyan. Nagpakawala siya ng isang malakas na atake. Si Yu Tiu, na nagpatalsik sa kanya.